Aalis na ng bansa si Christine kasama si Mickey dahil ito lang ang alam niyang paraan para masigurado ang kaligtasan ng anak niya at mailayo kay Miguel dahil naniniwala siyang siya ang pumatay kay Jake na wala siyang kaalam-alam na sangkot si Jake sa isang sindikato. Tinanong ni Mickey kung hindi na sila babalik at kung papaano ang papa niya na hindi naman masagot ni Christine kaya sinakay niya ang anak niya sa sasakyan at binili niyang sumandal ito. Sabay sinakay niya din ang mga maleta nila at sinara niya yung pintuan at nang papunta na siya sa driver's seat ay napasigaw si Mickey nang biglang sumulpot si Victor at sinakal niya si Christine para mawalan ito ng malay pero nanlaban ito hanggang dumating naman si Miguel. Kaya agad siyang nakipagpisikalan kay Victor na nabitawan naman niya yung baril niya at nanlaban pa rin pero binugbog naman ni Miguel na sinabihan niya si Christine na i-check niya si Mickey. Binugbog ni Miguel si Victor hanggang mawalan ito ng malay na agad niyang inalalayan sila Christine at Mickey para maisakay sa sasakyan niya at agad-agad silang umalis. Nang makaalis sila ay saktong dumating yung grupo ni Edward kaya galit na galit ito nang makita niyang nakahandusay si Victor na duguan at natakasan sila nila Miguel. Nang makarating naman ang team sa tutuluyan nila ay pinaliwanag ni Max na batay sa forecast ay titindi pa ang bugso ng snow dahil sa paparating na snowstorm kaya agad silang sinabihan ni Greg na kailangan nilang makuha si Kenji sa pinakamabilis na panahon. Giniit ni Andres na kaya doon nagtatago si Kenji dahil malayo at maliit ang lugar, sabay pinaliwanag ni JB na palaging may snowstorm sa lugar kaya mahirap pasukin at mahirap tumakas. Pinaalala din ni Greg na konti lang din ang police surveillance kaya mahigpit ang patakaran kaya hindi sila mabibigyan ng mga contacts nila ng baril. Sinaad naman ni Tomas na kaya natitiis doon ni Kenji dahil walang baril kaya malaki ang chance niyang makasurvive dahil hindi siya babarilin ng basta-basta lang pero mananagot pa rin siya sa batas dahil iuuwi nila sa Pinas ng ligtas. Pinuntahan ni Greg yung isang kontak niya na siya ang naghanda ng titirhan nila. Sinaad ng kontak niya na nakahanda na ang mga armas nila at kung kailangan pa nila ng karagdagan ay sabihan lang siya ni Greg. Sabay pinarating niya ang impormasyon mula sa kanyang intel na nagtatrabaho si Kenji sa Raymond House at Ryu ang gamit niyang pangalan pero kamakailan lang ay lumipat na siya sa bago niyang trabaho. Nang makabalik si Greg sa tinutuluyan nila ay pinaliwanag ni JB sa team na bawal ang baril sa lugar kaya isa-isa niyang binigay yung mga kutsilyo nila na yun ang lagi nilang dadalhin kahit saan sila magpunta. Habang giniit naman ni Greg sa team kung saan nila mahahanap si Kenji, kaya agad silang pumunta at si Andres at JB ang kukuha kay Kenji at mag-aabang sila Tomas, Max at Gab at kapag nakuha na nila ay dumiretso na sila sa exit point. Habang maipaparating na din sa isang grupo na tumutugis kay Kenji kung saan siya nagtatago, kaya agad nilang itong pupuntahan at bihasa ang grupo sa paggamit ng espada na sisiguraduhin nilang mapapatay na nila si Kenji. Nang makarating sila Andres at JB sa area ay saktong naka-duty si Kenji na nagtatanggal ng mga yelo sa daan at nakabang naman sila Tomas, Max at Gab na may dala-dalang sasakyan na sila ang magse-secure sa area. Nang lalapitan na sana nila JB at Andres ang target ay saktong may mga sumugod kay Kenji na mga assassin na may dala-dalang espada at pinalibutan siya kaya agad nilang tinembrehan si Greg na may mga taong gustong kumuha kay Kenji kaya agad tinanong ni Max kung susugod na din sila na agad niyang sinabihan ng team na i-assess nila ang sitwasyon. Magsisimula na ang labanan ng team at mas madami silang makakalaban sa lugar dahil may pangkat na makikiagaw kay Kenji dahil malaki ang patong ng kanyang ulo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.